oras na ito ay mayroon po tayong mapapakinggan kung paano po siya nakakilala sa Panginoon at kung paano po kumilos ang Diyos sa kanyang buhay at kung paano siya binago ng Panginoon. Narito po, binibigay sa kanya ang pagkakataon, pakinggan niyo ang kanyang sasabihin. Maulan na hapon sa bawat isa. Nais ko lang ibahagi ang buhay ko before at nung nakakilala ko sa Panginoon. Actually, litive of taga-Rosario ako. Bilang lalaki, gabas prone tayo sa iba't ibang bisyo. Sa lugar namin, dyan sa kabilang kalye, laganap na yung sugal. Iba't ibang klase sugal, natadaya ka, mandaraya ka rin, pwede ka rin magdaya. Hindi lang yun, nung pumasok ako, matuto na rin ako na manigarito. I think second year high school lang, naninigar nila ako. Pero yung tatay ko, ayaw niya kasi yung tatay ko isang full step. Ayaw niya yung mga ginagawa ko. Pero tinatago ko yung ibig ko. Pag-uwi ko sa amin, inamoy niya yung daliri ko. Pero ginagawa ko, sinasagot ko, nag-juice ko ako. Para lang hindi niya maamoy. Hindi lang yun, natuto rin akong mag-inom ng alak. Higit pa doon, lalo mas hindi pag-droga. Nung time ko noon kasi kalasak na rin yung drugs ng araw eh. Pag wala kang pera, ano gagawin mo? Ipapatok ka sa kapwa mo lalaki. Diba? Meron naman dyan dito, ang gaya nila, hindi ko ibig sakta ng inyong mga sandali. Yun lang yung katotohanan. Actually, yung price 500. Ayaw. 300, ayaw din. Alam niyo kung magkano bumagsak? 150 lang. Para sa... Diba, nakakalungkot, hindi lang yun. Dahil nga, para naman pag-fisyo ka, yung pantalon ng Levi's ng araw, makibenta mo na yan. Pwede mo na ibenta ng 500 yan, 600. Para na may pang-score ka. Yun ang gagawin namin. Saka maganda yung lugar namin, alam niyo yung Pachong? May pwesto na kami dyan. Para lang gumamit ng droga. At hindi lang yun, pati yung mga punda ng una, tuwalya, sabon sa amin. Kinukuha ko yun, ninanakaw ko. Para lang pag-sustain yung bisyo. Hindi lang yan, dumating din tayo, pati yung relo ko, may sal na ako 200 pesos. Para lang yung time na yun, masustain ko yung bisyo ko. Yung tinatawag na siya ko. Actually, 8 years akong pinalipin ng bisyo. Parang masaya, di ba? Dahil nandun tayo. Pero kapag nag-iisa na lang tayo, nasa puso natin, malungkot tayo. Masaya tayo dahil may barkada tayo. May nakakasama tayo sa mga bisyo. Bisa nga, libre pa tayo nila, di ba? Para lang. Pero alam niyo, libre na, hindi pwede. Habang buhay, libre yun. May kapalit din yun. Pag meron ka naman, kailangan ikaw naman ang mag-libre sa kanila. Alam niyo, nakakalungkot dahil kung kayo kagaya ko rin, may pag-asa sa Panginoon o mas matindi pa yung dinaranas nyo ngayon dyan sa loob. Diba, yung last time sinabi ko, kulang na lang ako, nandiyan din para sa inyo. Pero alam niyo po, simula nang tanggapin ko yung mga Diyos sa aking puso, sa aking buhay, unti-unti nang binago ang aking buhay. Nasa tingin ko walang pag-asa. Pero ngayon, nakita ko, yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos na pagbabago sa aking buhay, pwede nyo rin maranasan. Diba? Hindi marami pa Panginoon Diyos. Yung sitwasyon nyo, kalagayan nyo, may pinagdadaanan ng Diyos. Bibigyan tayo. Kailangan may proseso. Yung natatabo nyo ngayon, may proseso lang. Kailangan nyo bunuin yan. Pero alam nyo, pag nagtiwala kayo sa Panginoon Diyos, makikita nyo, pinagsisiyan ko nyo. Ngayon po, ano pinagsisiyan ko? Bakit ngayon ko lang nakilala ang Panginoon Diyos? Dapat noon pa. Sana hindi ko lang naranasan yung mga bisyo na naranasan natin ngayon o naranasan ko. 8 years ako inalipit ng bisyo. Salamat dahil may pag-asa sa Panginoon Diyos. Amen.
nakaranas nyo yun, tandaan nyo, ang tao hanggang buhay may pag-asa pa. Pag wala na, pag tigok ng tao, wala na siyang pag-asa. Pero alam niyo po, di ba? Pag tigok ng tao, saan pupunta? Di ba sabi ng iba? Dahil wala naman yung pupuntahan eh. Either impyerno o langit. Di ba? Yung iba hindi pa naniniwala sa impyerno. Sabi wala naman nakakarating doon eh. Di ba? Eh paano kung totoo yung impyerno? Di ba? Yung ating spiritual, yung katawan natin, namatay nga, pati yung spiritual, pinatay natin. Why not na mag-try tayo sa Panginoon Diyos, pangasakali? Pangasakali totoo, di ba? Pagka totoo. Eh, tinigtas yung ating spiritual, patay man yung ating katawan physical, itong ating katawan, yung spiritual, buhay naman, di ba? Sabi nga doon, wala tayong kapighatian, wala tayong kahirapan, pagod. Kaya kayo nandito, kaya rin kami nandito upang ibahagi ang kapatian ng Diyos. May pag-asa pa sa inyo. Tandaan nyo hanggang buhay kayo ng pag-asa. Yun lang po sa Diyos po ang kapuriyan.